Hello guys! Welcome sa ating panibagong video ng No Photoshop, No Problem tutorial. Ako nga pala si Jess at gumagawa po ako ng mga printing and craft related videos dito sa ating channel. Para lang po ito sa mga beginners o dun sa mga wala pang idea or skill sa paggamit ng mga advanced editing software tulad ng Photoshop, CorelDRAW at iba pa. So sa video natin ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano kayo makakagawa ng sarili nyong template gamit lamang ang Microsoft Word. Okay, let's go! Okay, let's start by opening Microsoft Word version 2016. So ito guys, by default shorts siya and naka-portrait. So papalitan natin yung ating margin ng narrow and then sa orientation gawin natin siyang landscape. At sa size natin, gagawin natin siyang A4 dahil A4 yung ating photo paper na pag-preprintan. Okay, click natin yung insert. Punta tayo sa shapes. Hanapin natin yung shape na chord. So, ito yun. Click and drag. Okay, so mapapansin nyo guys, meron tayong yellow dito na dot. So, adjustable yan. I-click lang natin at i-drag. Gagawin natin siyang smile shape. Yan. So, gagawin natin guys, pwede tayong magpalit ng size dito sa upper right corner. Click natin. 9.3 by 11.3 inches. Okay. Then, i-drag lang natin siya sa gitna. So, ito lang yung maximum size natin guys na kaya ng printer. Kailangan natin mag-iwan ng 0.02 inches na margin sa all sides dahil yan lang yung kayang i-printan ng ating printer. So, hindi kasi borderless yung printer natin guys. Okay. So, next natin is insert. Click shape ulit. Hanapin natin yung oval. Click and drag. Palitan natin yung kulay para mas lumitaw yung itsura ng ating shape. Para makita lang natin kung anong mga shape yung ginamit natin para mabuo yung party hat template na to. Okay. Tanggalin natin yung outline. At double click. And then i-resize natin siya. 7 by 5.6. Okay, pagitna lang natin siya. Tanggalin natin yung kanyang border at palitan natin siya ng kulay. So, insert. Punta tayo ulit sa shapes. Hanapin natin yung shape na trapezoid. Click and drag. Double click para mapalitan yung size. 2.45 by 2.3. Okay, double click. Tanggalin natin yung outline at palitan natin siya ng color. And drag natin siya. So, sobra guys yung ating chord shape. Kailangan natin siyang i-adjust. Kasi kailangan natin ng 0.02 border dun sa taas. So, magbabawas tayo dito konti. Yan. And then, i-drag natin yung trapezoid. Dikit natin siya sa ating chord shape. Okay. So, next, copy-paste na lang natin yung trapezoid. Kasi kailangan din natin ng trapezoid na shape sa kabila. Copy.
Paste. Drag natin siya sa kabila. So, double click natin yung trapezoid sa may right side. At gawin natin siyang mas maliit kaysa sa trapezoid na nasa left side. Gawin lang natin siyang size 2 inches. At ididikit din natin siya sa ating chord shape. Tulad ng pagdikit natin doon sa may trapezoid sa may left side. Okay, click ulit natin yung insert. Click natin ng shapes. Punta tayo sa moon shape. Click and drag. Double click natin. Palitan natin yung kulay. Temporarily. Tanggalin natin yung outline. Double click natin para ma-resize yung shape. Then 3.75 by 1.75. Okay. Then kailangan guys, yung rotation natin, more rotation option, gawin natin siyang 298 degrees. Yan. So, click lang natin siya at i-drag natin. Dapat nakatapat yung point ng ating shape na moon. Nakatapat dapat sa may point ng trapezoid sa may right side. Okay, click natin. Pindutin natin yung right arrow. Right arrow para pumunta siya sa right side. At dapat yung point ng ating shape na moon is nakadikit din sa may trapezoid. Okay. So, ikakopy na lang natin yung shape na moon. I-paste natin ulit. Double click natin para palitan natin yung kanyang rotation. So, more rotation option. So, i-reverse lang natin siya. Gawin natin siyang 241 degrees. At itatapat din natin siya sa may trapezoid sa left or sa right na trapezoid. Yan. Okay, so nagmumukha na bang party hat template yung ating shapes? Lastly guys, kailangan natin tong oval shape sa taas ng trapezoid para sa lock. Ito yung gagawin nating lock ng ating party hat. Palitan muna natin ng size. And then, i-drag natin siya sa may taas nung mas maliit na trapezoid. Okay, that's it. And konting adjustment. Baba lang muna natin ng konti. Para hindi tayo mahirapan maggunting. At para hindi maputol yung ating lock. Okay. So, ito na yung ating pinagtagpi-tagping shapes. So, para makulayan natin to guys ng buo, kailangan natin siyang i-group. So, para ma-group natin siya, kailangan natin i-press and hold yung shift key. And then, i-click natin yung lahat ng shapes. And then, right-click. Punta tayo sa group. And then, click group. So, iisa na to guys. Kapag iginalaw natin to, lahat sila sasama. Okay. So, para mas ma-appreciate nyo guys yung itsura ng ating party hat template, punta tayo sa home. I-click natin yung ating group na shapes. Click natin yung fill at kulayan natin ng gray, isang kulay, para makita nyo yung outline ng ating party hat template. Okay, so paano natin to lalagyan ng picture? So right click lang natin, select fill. Pero imbis na kulay yung gagamitin natin guys, picture. And then work offline. So hanapin nyo lang guys kung saan nyo sinave yung picture na gusto nyo gawing background ng party hat natin. So ito yung sa akin, Boss Baby. So yun guys, automatic na siyang sasalpak sa ating group na shape na party hat template. Okay, so try natin siyang gawan ng design. So hindi ko na may papakita sa inyo guys kung paano ito i-print.
So, gagawin na lang natin yan sa ibang video. So, maglagay tayo ng linya sa may taas ng trapezoid at butas na lalagyan natin ng garter string. Yan. So, kung meron kayong mga puncher guys, pwede na lang natin itong i-punch. And yung garter string na ginagamit ko guys, lalagay ko na lang yung link sa description box kung saan nakakabili. So ito guys, ika-cutter na lang natin to. Pakapalin natin siya. Ayan. So dyan natin isushoot yung oval sa may line na yan para mag-lock yung ating party hat. Okay, try natin siyang designan. Insert tayo ng word art. And then punta tayo sa home. Palitan natin yung font style ng Boss Baby na font style. Select natin lahat. Lagay natin ng pangalan. Kunyari, gagamitin ko yung pangalan ng anak ko, Egon Zandru. Okay, so para maging ka-shape niya, yung curve sa baba, gawin natin siyang curve. Okay. And para mabasa siya guys, palitan natin yung kulay mamaya. Pero palakihin na muna natin siya. Gawin natin 150 yung font size. Okay. Mukhang malaki masyado. Gawin lang natin 100. Drag natin yung shape. Okay. So, nakakurba na siya. Highlight natin at palitan natin yung kulay ng color white. Okay, so border to. Black lang yung border. Font style, white. Okay, drag lang natin siya pababa. Okay. Mahirap i-click. Okay, drag lang natin sa gusto nating position. So, dagdagan natin yung border ng text para mas mabasa siya. Okay. And then, double click. Copy natin. Paste. Okay, lagay tayo ng boss. Okay, lagay natin siya sa may taas. Pero ito guys, hindi na natin siya ikukurba. Yung flat lang. Yan. So, Boss Egon Zandru. Okay. So, siguro nagtataka kayo no guys kung bakit meron akong Boss Baby na font dito sa aking Microsoft Word. So, nakita nyo kanina, ayan, may Boss Baby tayong font. So, kung gusto nyo malaman guys kung paano maglagay ng Boss Baby na fonts, punta lang kayo sa YouTube. Search nyo yung LJ Prints Craft and Supplies. Yan yung ating YouTube channel. Hanapin nyo yung logo na to. Okay. And makikita nyo sa mga videos ko guys how to add custom font in Microsoft Word. So hindi lang Boss Baby na font yung pwede nyo i-download dyan. Marami din kayong pwedeng makitang font style na libre na pwede nating ilagay sa ating Microsoft Word. Okay guys, so kung nakatulong sa inyo yung video natin ngayon, huwag niyong kalimutan mag-like and share. Comment kung meron kayong mga katanungan tungkol sa ating video. And kung bago pa lang kayo sa ating channel, huwag niyo na rin kalimutan mag-hit ng subscribe at yung bell button para updated kayo sa mga latest tutorial na i-upload natin sa ating channel. So yun lamang po, maraming salamat.